Ano ang kaya mong gawin kapag inggit na ang iyong naramdaman? Handa mo ba itong iwasan upang hindi ka makasakit ng ibang tao? Kung ganun mga kahuanatel, sa itunghayan niyo po ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan niyo po ng aral. Ang galing mo talaga, Aubrey. Ang taas ng grade mo. Proud na sambit ni Rona sa kanyang pangalawang anak. Ginalingan ko po talaga, ma, para po sa inyo. Gusto ko po kasing maging proud po kayo sa akin. Saad ni Aubrey na may ngiti sa labi. Habang si Lorraine nakatayo sa tapat ng pinto at pinapakinggan ang kanyang ina at kapatid. Anak, matagal na akong proud sa inyo ni Paul. Lagi kayong naghahakot ng award sa school. Kahit sinong magulang, ipagmamalaki nila ang mga anak nilang matatalino. Saad ni Rona at ni Jacob si Aubrey. Napairap na lamang sa kawalan si Lorraine. Siya ang panganay sa kanilang magkakapatid pero kahit isang beses, hindi niya naramdaman ng ganoong pagmamahal sa kanyang mga magulang. Nandyan ka na pala, Lorraine. Tingnan mo itong grade ni Aubrey. Ang tataas. Masayang saad ni Rona. Ayaw ko. Marami pa akong gagawin. Walang ganang sambit ni Lorraine at tinalikuran ng kanyang kapatid at ina. Wala naman talagang gagawin si Lorraine pero nais niya lang talagang umiwas sa mga ito, lalo na sa mga grade ng kapatid niyang si Aubrey. Hindi kasi maiwasang mainggit ni Lorraine dahil kinuha ng nanay nilang si Rona ang card ng dalawa niyang kapatid at umattend pa ito sa meeting. Habang siya, naghintay siya ng matagal sa labas ng room nila, subalit hindi sumulpot ang ina niya. Simula bata pa lang, lagi na siyang nakakaramdam ng pagkainggit sa kanyang dalawang kapatid. Gusto man niyang iwasan, subalit hindi niya magawa. Ate, ako na ang bahalang maghugas ng mga pinggan. Mungkahin ni Aubrey at malapad na umiti sa kanyang ate. Subalit hindi iyon nagustuhan ni Lorraine. Wag na, ako na dyan. Masungit na wika ni Lorraine at kukunin na niya sana ang pinggan pero inagaw na iyon ni Aubrey. Ako na po ate, kaya ko na po to. Saad muli ni Aubrey. Ako na nga sabi, wag ka nang makulit. Inagaw ni Lorraine ang mga pinggan hanggang sa dumulas iyon sa mga kamay nila ni Aubrey at nabasag ang mga ito. Yan, pakialamera ka kasi eh. Sabi ko kasing ako na. Ba't bang hilig mong sumausawa? Iritang sambit ni Lorraine. Dumating naman si Rona sa kusina at rinig na rinig niya ang mga sinabi ni Lorraine kay Aubrey. Lorraine, tawag agad ni Rona sa kanyang panganay na anak. Bakit ganyan mo pagsalitaan ng kapatid mo? Ikaw ang panganay pero parang hindi ka panganay umasta. Tutulungan ka na nga ng kapatid mo, ikaw pa ang nag-iinarte. Hindi po ma, kasalanan ko po. Hindi po mahuhulog yung mga pinggan kung hindi ko po inaagaw kay ate. Saad ni Aubrey. Hindi Aubrey, huwag mo nang ipagtanggol yung ate mo, masyadong maldita. Hindi porket siya ang matanda, lagi na niya kayong mamalditahan ni Paul. Napayukom si Lorraine. Siya na naman kasi ang mali sa paningin ng kanilang ina. Masama ang loob ni Lorraine nung iwan siya ng nanay at kapatid niya sa kusina. Hindi na lang siya sumagot o nagsalita sa kanyang ina dahil alam naman niya sa mga mata ng kanilang ina, siya ang laging mali. Kasalukuyang nasa kwarto si Lorraine habang nagigitara pero napahinto siya sa ginawa niya nung pumasok ang nanay niya. Lorraine, may bagsak ka na namang subject? Bakit hindi mo gayahin ng mga kapatid mo? Laging line of 9 ang mga grades nila at kasama lagi sa top. Ikaw ang ate, kaya dapat maging role model ka sa kanila. Pangangaral ni Rona pero napairap lang sa kawalan si Lorraine. Lagi kasi niyang naririnig ang paghahalin tulad ng kanyang ina sa kanyang mga kapatid. Hindi ko naman po kailangan maging top o tumaas ang grade ko. Hindi ko naman po yan magagamit. Sagot ni Lorraine na nagpataas ng kilay ni Rona. Anong hindi mo kailangan? Magka-college ka na, Lorraine. Kaya dapat i-maintain mo ang grades mo. Yun lang naman ang mahalaga sa inyo eh. Puro grades. Kapag mataas ang grade, pinagmamalaki nyo. Kapag mababa, hindi nyo papansinin. Sa hindi ako matalino eh. Sana, hindi mo na lang ako naging anak. Muling sagot ni Lorraine at isang sampal ang dumapo sa kanya. Kitang-kita niya ang galit sa mga mata ng mama niya. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan. Baka nakakalimutan mong anak lang kita, kaya wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan. Galit na sambit ni Rona. Pagkalabas ng nanay niya sa kanyang kwarto, iritang hinagis ni Lorraine ang unan niya sa sahig.
Nakita niya pa si Aubrey na nasa labas ng pintuan niya at nakatingin sa kanya. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Iritang tanong ni Lorraine at mabilis siyang naglakad papunta sa pinto. Napalunok naman si Aubrey. Napadaan lang ate. Tugon ni Aubrey at galit namang sinara ni Lorraine ang pintuan. Naging mas mailap si Lorraine sa kanyang ina pati na sa kanyang mga kapatid. Mas pinili niya pa rin na mag-aral sa malayo upang makalayo sa kanyang pamilya. Sa tuwing natatapos lang ang midterm at semester niya, umuwi sa kanila. Buti naman at may balak ka pa palang umuwi. Masyado mo namang nilalayo ang sarili mo sa amin. Sambit ni Rona kay Lorraine. Bumuntong hininga naman si Lorraine. Wala naman talaga siyang planong umuwi kaso nga lang, kung hindi siya uuwi, hindi siya mabibigyan ng allowance ng kanyang ina. Masyado lang po akong busy ma. Marami lang akong ginagawa sa school. 3rd year college na po ako. Kaya mas marami kaming ginagawa sa school ma. Wika ni Lorraine. Kahit na, matuto kang tumawag sa amin. Hindi yung parang binabaliwala mo na lang kami. Hindi ko kayo binabaliwala ma. Busy lang po talaga ako. Tsaka lahat naman ng gawin ko, puro mali naman ang nakikita nyo. May hinang tura ni Lorraine at hindi iyon nakatakas sa pandinig ni Rona. Aba, nanay mo ako. Kaya karapatan kong itama ka sa lahat ng mali mo. At kung kinakasama ng loob mo yun, hindi ko na yun kasalanan. Nasa sayo na yun. Sambit ni Rona. Hindi na nagsalita si Lorraine. Mas pinili na lamang niya na tumahimik. Tinalikuran na rin siya ng kanyang ina. At nandoon naman si Aubrey na nakatingin sa kanya. Pero hindi na lang niya ito pinansin dahil dumiretso na siya sa kanyang kwarto upang makapagpahinga. Ate, pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Aubrey sa kanya. Ayoko, lumabas ka sa kwarto ko. Utos ni Lorraine sa kapatid niya pero hindi nagpatinag si Aubrey. Saglit lang naman ate, pakiusap. Sabi ni Aubrey. Napairap na lamang sa kawalan si Lorraine at tiningnan ang seryosong si Aubrey. Tungkol saan ba? Gusto ko lang naman malaman kung ano ang gagawin ko para hindi ka na lumayo sa amin. Alam ko naman dati na ayaw mo sa akin, kaya sabihin mo sa akin ate, ano ba ang dapat kong gawin? Tanong sa kanya ni Aubrey. Tumayo si Lorraine sa kinauupuan niya at lumapit siya sa kanyang kapatid. Alam mo kung ano ang gusto ko? Pambibiti na tanong ni Lorraine. Ang mawala ka sa buhay ko. Baka doon tumahimik ang mundo ko at makita rin ako ni mama, hindi lang puro ikaw. May galit na dagdag ni Lorraine. Mapait namang napangiti si Aubrey dahil sa sinabi ng kanyang ate. Hindi niya maiwasang masaktan sapagkat hindi iyon ang inaasahan niyang marinig kay Lorraine. Natapos na ang bakasyon ni Lorraine kaya muli na siyang bumalik sa dorm niya. Hindi na rin sila nag-uusap ni Aubrey simula nung huling pag-uusap nila. Ayaw naman niya iyon sabihin sa kapatid niya pero naunahan siya ng inggit at selos kaya yon ang lumabas sa kanyang bibig. Subalit isang araw nagimbal ang mundo ni Lorraine na marinig niya ang balita mula sa kanyang kapatid na si Paul. Ate, wala na po si Aubrey. Ha? Anong wala na? Naguguluhang tanong ni Lorraine. Nakarinig ng iyakan si Lorraine sa kabilang linya habang ang bunsong kapatid naman niya ang sumisinghot. Hindi niya mapigilang manginig ang kanyang katawan at gusto niyang iwaksi ang sinabi ng kanyang utak. Wala na po siya ate. Binawi niya po ang kanyang sariling buhay. Saad ni Paul na nagpahina ng tuhod ni Lorraine. Mabilis na umuwi si Lorraine at kitang-kita niya ang isang tarpaulin sa labas ng gate at nakalagay doon ang litrato ni Aubrey. Sa gate pa lang, parang wala na siyang lakas ng loob na pumasok dahil parang pinanghihinaan siya ng loob dahil sa makikita niya. Lorraine anak, nandyan ka na pala. Saad ng ama nito. Kitang-kita ni Lorraine ang pag-itim ng ibabang mata at pamumugto ng mata nito at halatang galing sa puyat at pag-iyak. Bakit hindi ka pa pumasok sa loob? Kanina ka pa hinihintay ng mama mo. Saad ng ama niya. Walang nagawa si Lorraine kundi ang pumasok. Hindi pa siya naiiyak simula nang malaman niya ang balita. Kahit gustong gusto niya, hindi niya magawa. Napatingin pa kay Lorraine ang mga taong dumadalaw sa kapatid niya. Nandoon ang mga teachers, classmates, schoolmates
at ibang kilala ni Aubrey. Nasa pinakaunang upuan naman ng ina niya, pati ang kapatid niya at ibang mga kamag-anak nila. Dahan-dahang naglakad si Lorraine papunta sa kabaong ng kanyang kapatid. Maaliwalas ang mukha ni Aubrey at para lang itong natutulog sa loob ng kabaong. Pero kahit nakita niya doon ang kapatid niya, hindi pa rin siya naiyak. Hindi niya pa rin magawang umiyak. Lorraine, anak, may binigay na liham ang kapatid mong si Aubrey. Saad ng ina nito. Napalingon naman si Lorraine sa kanyang ina. Malungkot ito at ngayon niya lang hindi nakita na galit sa kanyang ina niya at tuloy niyang tinapunan ng tingin ang sobrang naglalaman ng liham. Kinuha yun ni Lorraine at tinanggal sa sobre. Hi, Ate Lorraine. Siguro kung mababasa mo ito, baka wala na ako at nasa mapayapang lugar na ako. Alam mo ba, matagal na kitang gustong maging close pero alam ko, ayaw mo sa akin. Sa totoo lang, madami akong gustong ikwento sa'yo, lalo na sa mga nangyayari sa akin sa pangaraw-araw. Gusto ko maging human diary ka, pero alam ko namang ayaw mo akong kausap. Sa totoo lang, naiinggit ako sa'yo ate. Ikaw kasi maraming kaibigan. Ako, hirap ako makakuha ng kaibigan, kaya gusto ko rin sanang maging kaibigan ka dati. Kaso ayaw mo rin. Ilang beses kong pinilit ang sarili kong ipagsisikan sa'yo pero sa tuwing ginagawa ko yun sa'yo, nagagalit ka sa akin ate. Ayaw ko magalit ka sa akin, kaya pinili ko na lang din lumayo sa'yo ate. Ate, tanda mo ba yung tinanong ko sa'yo? Kung ano ang pwede kong gawin para hindi ka lumayo sa amin? Gagawin ko na ate. Pero gagawin ko to, hindi dahil sa hiling mo, kundi dahil pagod na ako sa lahat. Pagod na ako maging honor. Pagod na akong pataasin ng grades ko para hindi ma-disappoint si mama. Pagod na ako makisama sa ibang bagay. Pagod na rin akong magpanggap. Sana wag mo sisihin ang sarili mo sa ginawa ko. Desisyon ko to. Desisyon ko mawala sa mundo. Gusto ko na magpahinga ate. Habang binabasa yun ni Lorraine, hindi niya napansin ang sunod-sunod na pagpatak ng luha niya sa liham ng kanyang kapatid. Napaload siya sa higa at niyakap ang liham na yon. Habang humihingi siya ng tawad sa mapayapa niyang kapatid, hindi na rin naiwasang umiyak ni Rona at ang asawa niya habang nakatingin sa humahagulgol na si Lorraine. Ilang araw na rin ang lumipas, nakalibing na si Aubrey at si Lorraine naman ay nananatili sa kwarto niya. Hindi ito lumalabas kahit pagkain hindi niya ginagalaw. Parang nawalan ng buhay si Lorraine at sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari sa kanyang kapatid. Huli na rin kasi nila nalaman na may depression pala si Aubrey na hindi nila napapansin. Pumasok si Lorraine sa kwarto ni Aubrey. Doon ulit siya magpapalipas ng gabi at doon muli siyang iiyak. Habang yakap-yakap ni Lorraine ang picture nila ni Aubrey nung bata, hindi niya maiwasang umiyak at sisihin ng kanyang sarili. Patawarin mo si ate. Patawarin mo ako kung naging selfish ako. Patawarin mo ako kung inuuna ko ang inggit sa'yo. Patawarin mo ako, Aubrey. Paulit-ulit na sambit ni Aubrey habang tumatangis. Lorraine, anak? Tawag ni Rona sa pangalan niyang anak. Tinitigan naman siya ni Lorraine pero yumuko lamang si Lorraine. Lorraine, wala kang kasalanan. Sambit ni Rona at niyakap ang anak. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa kapatid mo. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang may kasalanan. Patawarin niyo ako ni Aubrey. Dahil sa akin nagkaroon ng lamat ang pagiging magkapatid niyo. Saad ni Rona habang pinapahid ang mga luha ni Lorraine. Patawarin niyo ako. Nagkamali ako ng pagpapalaki sa inyo. Mali ako bilang isang ina. Akala ko kasi yun ang tama, pero mali pala. Lagi ko kayong pinagkukumpara ng kapatid mo, kaya patawarin mo ako. Kasalanan ko ang lahat. Paghingi ng patawad ni Rona. Tumingin si Lorraine sa ina niyang umiiyak. Suminghot-singhot si Lorraine at mas malakas ang hagulgol niya. Niyakap niya ang kanyang nanay at doon siya umiyak sa balikat ng mama niya. Sorry po ma. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa ko. Sambit ni Lorraine sa gitna ng kanyang pag-iyak. Wala kang kasalanan. Huwag ka nang umiyak anak please. Tahan na. Pagpapatahan ni Rona kay Lorraine. Sabi nga nila,
Nasa huli ang pagsisisi kapag may nagawa tayong mga mali. Pero inggit daw ang hindi dapat nating maramdaman sa ating mga kapatid, pinsan, kaibigan o malalapit sa ating mga tao. Sapagkat kapag inuna mo ito, wala itong magandang may dudulot sa'yo, kundi puro galit at selos lang. Hindi rin magandang ikukumpara mo ang isang tao sa ibang tao dahil bawat isa sa ating pamumuhay sa mundong ito may iba't ibang galing. Hindi man sila magaling sa ibang bagay pero may taglay naman silang hindi rin magagawa ng ibang tao. Bilang isang ina, huwag mong hahayaan na ikaw ang magiging dahilan ng paglayo ng loob ng iyong mga anak sapagkat ang ina ang ilaw ng tahanan at hindi ang kadiliman sa tahanan. Ikaw Kahuana Tels, ano po ang natutunan nyo sa maikling istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.